Yung driver po ba nun, tumulong Wala sa po. pamilya? Wala po. Kahit ano pong, wala po. Walang binigay na tulong. Hindi po pumunta sa amin man lang na kahit dalawin yung anak ko sa ospital na ano bang nangyari, anong nangyari na. Pero ang sabi po dun sa pulis, meron daw pong ibibigay sana na 30,000 pero hindi rin po sumipot sa anak ko, blinak na po kami. Wala Okay. po. So, Kahit initially, merong nangyaring kasunduan. Opo, na magbibigay po siya kahit 30. Pumayag na po yung anak kong panganay. 30,000, kung tutusin nga, napakababang Kasi nga halaga po, yung na yan. bill po namin, attorney, dun sa Fatima is 83,000. So kahit hati kami. Hindi kaya pa lang, nga yan mali hati. po. Kung tutusin, mas malaki pa Opo. yung aabunuhan po ninyo. Sobra po. Okay. But regardless, no? Kung meron pa pong nangyaring kasunduan at pumayag naman po kayo voluntarily na 30,000 na lang yung magiging obligasyon po nila, bakit hindi man lang nasunod yung Yun nga po. 30,000 na yan? Yun nga po, hindi po siya nagpakita. Wala po. Yung kasunduan po ba na yan, yung naging in writing? Hindi po ako kasama dun sa police station at nasa Laguna po kasi ako, attorney. Ang kausap po dun yung anak ko pong panganay. Okay. Sila po ang magkasama. So, hindi ko rin po alam na ganun din na may kasunduan sila. Tapos, ngayon po, wala po talagang nakarating sa amin kahit magkano. Wala po. Walang ibinigay. Kailan Hindi po- po pumunta. Kailan po huling nag-reach out sa inyo? Yun pong araw na yun po, nung 19, pagka mga bandang magte-10 na po ng morning, wala na, hindi na po nag-reach out. Actually po, yung anak ko, pumunta po dun sa police station ng May Kawayan, pinuntahan yung nakasagasa at sabi po sa kanya, magbibigay nga daw po ng 30,000. Wala pong dumating. Hindi Okay. po So, sinipot ni, yung ano ang ko. sinasabi po ninyo, madam, ni piso wala. Wala po. Tapos mula noon, nung nangyari po niya, kasi eto, inabot po sa akin ngayon lang, yung ginawang police report doon po sa insidente na yan. At doon po mismo sa pinakababa nito, nakalagay dito, both parties, thereafter, both parties agreed to an amicable settlement. So lumalabas, alam din, or na witness din ng kapulisan, na nagkaroon ng areglohan yung mga parties. Pero hindi sumunod. Hindi po. So Wala po. kayo lahat gumastos doon Opo. sa... Kami po lahat. O kasi kung mapapanood naman po natin yung video, hindi yung driver nung sasakyan na yun is hindi naman totally blameless. Kaya Okay? Kasi highway yan eh. Opo. Kung liliko ka dyan, alam mo na dapat siguraduhin mo na libre. Walang papunta, walang mabilis na sasakyan. Kaya nga. Nagkaroon dyan ng misjudgment. The mere fact na nagkaroon ng collision in the middle of the highway. Yes So, po, attorney. Lumalabas ma'am, tinakasan Opo. yung obligasyon. May na-file ba na kaso dito? Wala pa po ako na-file. Walang nangyaring filing ng charges kasi nga nagkaroon ng kasunduan. Opo. Ano po bang naging injury din naman nung driver nung sasakyan? Yun napisak po yung ano nung sasakyan niya, yung pintuan lang. Pero siya po, wala naman po. Yung insofar as yung katawan niya, bodily injury, meron ba? Wala naman po. Kasi wala namang reklamo sa amin na ako din nasaktan. Wala pong ganun eh. Wala pong balik eh. Okay. Hindi, kasi dito rin sa police report, the driver and passenger nung V1, yung motor, as well as yung V3, no? Yung isa pang motor, sustained physical injuries. No? Ang sinabi dito, all involved vehicles incurred damages, yung V1, so vehicle damage, yung naging injury Opo. nila. Pero walang Yung tao po, wala nabalian. po. Anak ko lang po ang may damage. Okay, no? Pati po yung angkas, wala din naman po awa Magkano ng po Diyos. lahat na gastos niyo, madam, dito sa Abutin po kami ng pagpapagaling? 500,000. $500,000 na. Opo. Kasama na yung mga rehab. Opo, yung ngayon po on the way yung rehab medyo mahal kasi 2,000 per session, masakit din sa bulsa kahit paano. Isa pa, wala na akong hanap buhay, solo parent pa. So paano po ninyo natutustusan yung Yung lumalapit po ako sa mga governments. inaanapan po ninyo ng pamamaraan, tulong? Kahit na sabihin natin na tumulong yung mga ibang agencies ng ating pamahalaan, iba pa rin dapat yung obligasyon po. I hate to say the term, na nagkasala, pero given that you have an agreement, this is a contractual Yes po. obligation. Opo. Kung hindi rin naman po kayo sinisipot, might as well avail all the remedies that are available to you. Magandang hapon po sa inyo, Captain. Captain, ano po yung nakikita natin? Who is at fault dun sa nangyari na yon? Sir, based po dun sa aming investigation, no, yun nga po, tama po kayo, attorney, na yun nga pong Honda sedan na
sasakyan is going to the left. So, it's highway po kasi ito, no? Dapat bago siya kumaliwa, dapat clear po yung kakaliwaan niya. Kasi highway nga po ito. Okay. Yes, so, yes. dapat with cautious po dun sa mabuting pag-iingat po, no? Sa highway. Okay. Lalo kung ikaw ay kakaliwa. Opo. No, in other words, ang nakikita po natin, correct me if I'm wrong ha, Captain, is meron pong naging kakulangan, no, sa pag-iingat. Ganun na lang natin ipagpalagay siguro. Opo. Oo. Is Tama it po. both parties? Yung sedan lang ba or how about yung motorsiklo? Meron din po bang kayong nangyari nakikitang kakulangan din? Ang nangyari po, no, based po dito sa aming record na nung pagkatama po nung motor doon sa kotse is yung impact po. Tumama po yung kotse doon sa motor. Okay. So kaya po nadamay po yung vehicle 3. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo ngayon, Captain, is do you think meron po tayong kaso dito ng reckless imprudence resulting to serious physical injuries and damage to property? Yes po. Opo, meron po talaga, attorney. Okay. At as of now, hindi pa po iyon na isasampa. Tama po ba? Opo. Initially po, hindi po nakapag-file ng case po dyan dahil nagkaroon nga po sila ng amicable settlement. Okay. Pero apparently, Captain, yung amicable settlement na yan, parang wala naman talaga kasi wala rin namang nangyari. Yes po. Opo. Attorney, we will try to reach out po yung vehicle 2 po. No? Para kausapin po din namin siya bakit po hindi siya tumupad doon sa kanyang pangako. And kapag hindi po talaga siya tutupad, ipapail po namin yung kaso. Sir Sunny, magandang hapon po sa inyo. Meron na raw pong nangyaring aregluhan dito. Mukhang hindi raw po daw kayo sumunod. Tama po ba yon? Sir, nangyari po yun April 18. Tama yes. po. 2 months ago, yeah. April 18, then April 19, nakapag-usap kami po nung kapatid po nung rider na nag-settlement kami at may pirmahan po. Doon pa mismo po sa police station po para po ibigay sa kanya yung 30,000 na pinag-usapan namin. Okay. Meron po akong hawak na pinirmahan po nung kapatid niya and then ID niya po na may pirma rin po niya na copy. Meron naman po akong copy. Okay. Sinend ko na po doon sa isang staff niya po. Sir, yung 30,000, ano pong nangyari doon? Naibigay na po ba? Binigay ko po on the spot kasi hindi naman po siya pipirma kung hindi ko ibibigay yon kasi naka-indicate po sa kasulatan namin yon sa letter namin dalawa. Okay. So apparently, yung 30,000, naibigay na po pala. Yes po. Oh, Ma'am Wala Bernadette, po kami natatanggap, sir. yung kapatid Wala daw po, po. wala. Wala ma'am, pero yung anak niyo po siguro po ang kausap ko, then kasama niya po is nandun po sa signature, yung kasama niya po nung time na aksidente po yung anak niya pong isa, siya po yata ang kasama kasi siya rin po yung nakita ko kinabukasan po, nakasama po ng Roselyn. Apo, Sir Sunny, hawak po namin yung... Ito, pinapakita po sa akin, no, yung Apo. sinend po ni Sir Sunny Flores Velasco, settlement agreement dated April 19, 2026. At ayun nga po, no, yung nabanggit dito, yung amount na 30,000. At ma'am, ito po, no, ang pumirma po dito, kilala po ninyo si Roselyn Ann Cuenca? Yung panganay ko pong anak. Okay. Pero wala po yung wala pong sinasabi na ganyan na merong inaabot na pera. Ang sabi po, wala pong ibinigay. ang sabi ni Roselyn, Hindi. Opo. ma'am, kasi pumirma po yung eldest daughter ninyo, si Roselyn Ann. Pero ang sabi po niya, wala pong binibigay. Wala binibigay. Can you check again dyan, Shari, dyan sa Ang kasulatan nakalagay nila? po dito, ako po si Sunny Velasco na taga gantong lugar, ay magbibigay ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 30,000 pesos, una't huling tulong kay Ivy Cuenca sa kanyang pagpapagamot sa katauhan ni Roselyn Ann Cuenca sa kanyang kapatid sa paghaharap at kasunduan ng magkabilang panig sa Mekawayan Police Station. Okay. Yun po. Ito po ay napagkasundoan na magkabilang panig na hindi na maghahabla ng bawat individual. Ang mga nasirang sasakyan ng bawat isa ay responsibilidad na nilang ipagawa ng walang pananagutan sa bawat isa. Ang kasunduang ito
ay nagpapatunay na tinatapos na ang anumang obligasyon at pananagutan ng bawat isa sa naganap na aksidente noong Abril 18 sa Mekawayan, Bulacan. Okay. So apparently, Sir Sunny Velasco, well, based dun sa binasa po no, ni Shari, that is only the agreement but that's not an acknowledgement that there was already a receipt of payment. Meron po ba tayong naging acknowledgement receipt dyan or Na nakuha na letrato nila. talaga na nakuha na nila yung Yes. pera? Dahil bawal daw po magpicture sa loob ng police station eh. Yung kasama ko po is dapat magpipicture. Pinagbawalan po siya ng police na kumuha ng picture. Kaya Yung hindi na pag-aabot namin po tinanong ng kasi, pera, was it before Wala a po. policeman? Nasa harapan po, doon po kami mismo sa loob ng police station nagkaroon ng abutan ng pera. Hindi, ang tanong ko po is, aside po sa inyo at dun sa kay Roselyn Ann, meron pa po bang ibang nakakita nung pag-aabot witness po. ng 30,000 pesos? Yung witness po, may witness po dyan na dalawa po, yung kasama po ni Ma'am Roslyn at saka yung kasama ko po na isa. Okay. May mga nakapangalan dyan na witnesses. Ang nakapangalan po dito ay si Sunny Velasco, Roslyn Ann Cuenca, yung nakapirma. Ang saksi ay si sino po ito? Eliver de los Santos and John Elmer de los Ryan Santos po. Guargalio. Sino si John Apo, Ryan? yung John Ryan Yun po is asawa kasama niya, po no, nung ni Roslyn. Opo, pero sir, ang pinagtatanong po namin, nasan po yung kasunduan na nabigay niyo na po yung 30,000? Na kunyari si Ivy, Nicole Cuenca ay natanggap na po ang 30,000. Yun po ang hinahanap po ni attorney. Wala po kaming ganun. Yan lang po ang hawak namin na nakatibayan ko lang po na nakuha na po ni Ma'am Roslyn yung pera. Okay. Kasi po hindi naman po pipirmahan siguro ni Ma'am Roslyn kung hindi niya po nabasa naman at may copy rin si Ma'am Roslyn yan na nakuha niya na yung pera at hindi naman niya pipirmahan kung hindi niya po pipirmahan niya kung hindi niya po nahawakan o nakuha man lang yung pera. Okay. Hindi, again, no, this is an agreement. Yung sinend po ninyo, no? Settlement agreement. Okay, na kayo po ay magbibigay ng 30,000 pesos basically to close na yung issue po na ito. Okay? Apo. Pero there is nothing in this agreement which states na yung 30,000 pesos po yun ay bayad na. I understand kung saan po kayo nanggagaling. Sinasabi po ninyo, hindi naman pipirman yan kung hindi pa naabot yung 30,000 pero there is nothing in the agreement which says that. Magbibigay pa lang eh. Ang hinahanap natin, sir, ay nakatanggap na. Ang kailangan natin na Yes. makausap dito is si Roselyn at tong dalawang saksi. Nung event po na iyan. Kasi as of now, there's really no document that states it. Pero ma'am, wala pong inaabot sa inyo Wala na po. 30,000 Wala pesos. po. Kahit piso, wala. Kahit singkunduling, wala. Police Captain, sir, nandun po ba kayo nung panahon ng nagkaroon na raw ng abutan ng 30,000 pesos? Ako sir, wala po ako doon sir. Okay. Baka naman you can also ask your teammates dyan po sa station kung may nakakita talaga nung pag-abot ng 30,000. Yes sir. Ako tatanong ko po sir. Oo, kasi as of now, yun na lang talaga yung issue natin dun eh. Yes sir. Opo. Pero tama po kayo sir, siguro mas maganda pong makausap yung nakapirma po dyan. Yes, those people who are actually involved dito po sa Yes, sir. transaction Opo. po na ito. Opo. Okay? Yes, sir. Ganito ang gagawin natin dito, no, Shari, no? Kasi right now, there are questions po na hindi natin masagot on air simply because yung mga tao na dapat nating kailangan kausapin are not yet available. No? Ang gagawin po natin dito is we will arrange a conference from all of them, no? Para again to answer the question whether nasunod na ba itong aregluhan po na ito. Pero definitely, if there is no proof po talaga, Sir Sunny, na mayroon pong naibayad na 30,000 pesos, then the obligation stands. Kasi the burden of proving payment falls on the person who has that obligation. Kaya nga po, 'di ba, kung nagbabayad tayo, anong binibigay sa atin? Resibo, acknowledgement. Okay? Yun po ang pruweba na nagkaroon na po ng bayaran, no? Can we arrange that conference, Sir Sunny Velasco? Sisiguraduhin po namin na attend din po sina Roselyn at yung Si Ryan. yung witness diyan. Wala po. Okay? If kakailanganin that we will have to execute an affidavit of everyone who should attest under oath para malaman natin kung sino man nagsisinungaling dyan, kakasuhan po natin, then we will need to do that. Pero yung 30,000 pesos, sir. I think that's reasonable amount of money. Dapat mabayaran po yan. Okay po ba sa inyo yon, Sir Sunny Velasco? Okay naman po. Ang gusto lang natin sagutin dito is nabayaran ba talaga or hindi?
Yeah. Pero I don't think naman kasi ma'am, I don't think there is any reason para itanggi yung 30,000 pesos. Kung tutusin, maliit na yan dun sa ginastos Napakaliit ni na Ma'am Kalahating Bernadette. milyon. Mhm. Miss Ivy, kamusta na po yung condition po ninyo? Yes po, ayun sir. Ulitin ko lang po. Hindi ko po masasabing kung kaya ko ngayon kasi hindi functionable yung parehas kong kamay and hindi pa ako nakakalakad ng normal. Pero in recovery naman na po ako. Okay. Ngayon, Miss Ivy, no, nasa linya natin si Sir Sonny Velasco, yung driver nung sedan. Baka may gusto po kayong sabihin sa kanya. Wala po kasi po ako dun sa police station so hindi ko din po alam yung naging usapan. Yung sa akin lang po is parang hindi kasi naging malinaw na hindi man lang siya dumalaw. Ganun. Hindi man lang Kahit nangamusta. Po. Hingi ng pasensya. Kasi Makasagot kami man lalo lang. naman ako sa side ko. Both sides may pagkukulang doon sa pagiging safety na driver ganun kasi hindi po ako talaga nakapagpatin. Ay lang po parang sorryhan ba naman or ayusan lang sa pag-usap yun po. Ma'am, ako, from time to time, nangangamusta po ako noon sa kapatid mo. Ina-update niya ako kung ano po yung nangyari, kung saan kayo tinakbo, kung saan kayo inano. At the same time, after namin mag-usap noong April 19, ng umaga na yon, bago kami maghiwalay, humingi ako sa kanya na sabi ko, baka pwedeng i-update mo ako kung ano man yung development. Ay naman. Sabi ko nga, sendan ako ng picture kung ano man yung development. As of now, after nun, wala na po siyang paramdam, hindi niya po ako message or something na ano. Sa conversation din po namin, alam niya na nangangamusta po ako, humihingi ako ng pasensya sabi ko nga sa kanya, humihingi ako ng pasensya sa parents mo, sa mga kapatid mo, sa nangyari, aksidente yon, walang may gusto nun, at inaalam ko from time to time yon. Ma'am Ivy, kailan niyo po huling nakausap itong si Roselyn, yung kapatid po ninyo? About po dun sa incident, last month po yung huling nasabi niya nga po na wala. Ano po kasi ang kwento niya is hindi pa po nagbigay ng 30K tapos binlock na daw po ni Sir Sunny po. Pero nakakausap ko naman po yung ate ko from time to time. Nag-video call po. Ganun, yung normal po na everyday Okay. na video call. Hindi, we will arrange for that meeting, that conference, no. Pero para na kasi madami ring netizens actually ang gustong itanong ito. Ma'am Ivy, no, kasi yung sa video, kita rin po no na mabilis din po no yung takbo ng motor po ninyo. Yes. Hindi niyo po ba nakita yung sasakyan noon? Kasi mukhang parang hindi bumagal din yung motorsiklo ninyo eh. Napansin ko na po yung yung four-wheel po. Pero akala ko po, pagbibigyan po ako, kasi nga po, 4 po kami na rider. And then, ayun po, nalaman ko na lang, bumangga na lang ako. Yun na lang po yung naalala ko nun. Well, in any case, no, kung nagkaroon po ng agreement dito, sana masunod na lang po yung agreement at hindi na po umabot dun sa kasuhan. So we will just determine the payment of the 30,000 pesos. Pero Sir Sonny Velasco, in the event po talaga no, na hindi kayang or nothing on the documents and even on the records will show na nabayaran po ito, then what I'm telling you is the obligation remains and it stands. Okay po, wala naman tayong pag-anandam. Basta ako, hindi ko man iyano yung sarili ko kung hindi man talaga ako nagbigay. Okay. Diba? On the spot, naiayos ko pa naman na nakagawa kami ng documents na yan, nakapag-ayos kami ng usapan ng tao, at naka-screenshot naman din po lahat ng conversation namin ng tao kung saan kami magkikita at kung saan, anong oras kami magkikita, para at least naman sa akin. Saka Sige. hindi ko po siya binlock. Kung sinasabi po ni Ma'am Ivy na binlock ko siya, si Ma'am Roslyn, hindi ko po siya binlock. Kanina lang po, tinatawagan ko siya, hindi niya po ako sinasagot. Okay. Hindi, ganito, no? We'll just keep the lines open na lang muna in the meantime para hindi na po lumala, no, itong sitwasyon na ito. And we'll find a way, no, na magkaroon po ng workable solution dito sa inyong issues na ito. Okay? Mhm. So, Ma'am Bernadette, no? Yes po. Again, no, yung claim po natin is hindi po nabayaran yung 30,000 pesos. No? Which is dapat po natanggap po ninyo yan. Okay? Meron lang binabanggit na dun daw po sa kapatid, si Roselyn, apparently ibinigay yung pera pero hindi kasi natin makausap. Wala dito ngayon si Roselyn. We will set the schedule para kung kakailanganin nga siya rin na they have to make their statements under oath para kung may magsinungaling sa kanila, kailangan mapanagot natin later on, then we will do that. Okay? But in the meantime, dapat makolekta po ninyo yung 30,000 pesos po na yan. Captain Ortua, schedule po natin, sir, sa tanggapan po ninyo, may patawag po natin sila Sir Sonny Velasco. And gayon din po,
yung sila Ma'am Bernadette po. Yes, ma'am. Opo. We will provide the necessary assistance naman po sa kanila. Yes, sir. Yes, sir. Maraming salamat po, Captain Eric Ortua, ang hepe po ng Investigation Section ng Mekawayan, Bulacan PNP. Maraming salamat, sir. And Sir Sunny Flores Salamat po. Velasco. Sir Sunny, thank you very much po at magandang hapon din po. Okay po. Thank you po. Salamat, Sir Sunny. Ma'am Ivy, salamat po at yung tanggapan po namin kung may tulong po sa pagpapagamot po. Maraming salamat po, Ma'am Bernadette. Gayon din po sa inyo, ma'am. Thank you din po sa inyo. Salamat po.